All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. At shoutout po lahat muli sa inyo and may God bless us all. So, pag-usapan natin mga kababayan itong mga grupo ng Dilawan at Kakampings, di ba? Nandiyan po si Mama Lenlen ng mga Kakampings at si former Senator Antonio Trillanes na alam niyo na mga ano po 'yan, mga oposisyon. Di ba ang mga Dilawan at Kakampings mga oposisyon naman, kasama pa nila ang Duterte, okay? So dito po, unahin natin yung sinabi ni former Senator Antonio Sani Trillanes tungkol dito kay Sara Tocmol Pusit Duterte. Kasi po, sabi ni Sentry na lang pertaining to Senator Trillanes, na baka mag-resign ito si Sara Duterte bilang Vice Presidente kung sakasakaling makita niya na during the impeachment trial o di ka naman before na malakas ang ebidensya. Pero ang tanong, lulusot ba siya sa verdict? Kasi kung ang verdict ay conviction at merong penalty na hinihingi ang prosecution na perpetual disqualification, that's the worst part. That's the sad part. That's lalong magwawala ang balil na tokmol ninyong Vice Presidente. Kasi ang PD equals perpetual disqualification is you are disqualified to hold any public office, whether local or national. Even appointee yata, hindi ka na po pwede. Ano ang pwede sa'yo? Di barangay tanod. Barangay tanod mga kababayan, o di kaya ano ka na lang, patatagin mo na lang yung law firm ninyo ng asawa mo. Ano po ang sabi ni former Senator Trillanes tungkol po dito sa preemptive resignation ni Tocmol Sara Duterte? Ito po, quote, Global Daily Mirror. Kung mag-resign siya preemptively before the trial or during the trial or just before the verdict, kung nakita niyang matatalo siya, hindi na. Di ba? Sabi ni Trillanes, mag-resign ka man. Pero alam ng tao na hindi na pwede, she can get away with it kasi pwede na siyang patawan ng perpetual disqualification to hold office. Ayun naman pala. Preemptively resignation, before, during, or before na magbigay ng verdict. Di ba sabi ni Trillanes, hindi na siya makakalusot dahil kung papatawan na siya ng PD to hold public office, nandun na siya sa jurisdiction. Correct, I agree. Yan ang problema niya ngayon. That resignation option is wala na yon. She will have to stick it out dito. Correct. Kumbaga, yung resignation, lumagpas na. Naglaps na po yung timetable para kay Tocmol Sara Duterte na mag-resign. Ayun po yung binibigay na opinion ni Senator Trillanes. So, dapat hanggat hindi pa nagtra-trial, pero sabi ni Trillanes, before the trial, ay ngayon, pwede na ba, Sentry, hindi pa siya mapapatawan ng PD? Baka ngayon, Sara Duterte, habang nandiyan ka sa dahig, nagpapakasarap ka dyan, papalaki ka ng kipay labong mo dyan, ng iyong tumbong, resign na. Kung si Roque nananawagan sa ating Pangulo na magparehab daw silang mag-asawa ni FL Lisa, akala mo naman may ebidensya talaga silang mga chochongke yung mag-asawa, paupuin daw muna si Sara Duterte. Di ba? Takam na takam sa pagka-presidente, mga ulol. Gusto nyo palang maging presidente si Sara Duterte, bakit hindi nyo talaga hinikayat yan nung 2022
No, hindi niya nga alam ang gagawin niya eh. O bakit hindi niyo inudyukan ng inudyukan? O ngayon nung naging vice presidente niya, siya, nakita niya yung power, naramdaman niya. O sabi niya, mas powerful pala ang presidente. Sige, tanggalin niyo si Bongbong. Ha? Ako naman ang queen ninyo. Ha? Neck mo. So meron sa yung harsh na sinabi si Trillanes. Wala na. Kumbaga lagpas ka na sa timetable. Nalagpasan mo na yung option where you can jump ship. Now, you can no longer jump ship because you are the captain of the sinking boat. Unless selfish ka, ikaw pa yung kapitan na unang tumalon habang lumulubog ang barko. Save yourself, SOS. Gago. O ayan ha mga kababayan. Yan po ang paliwanag ni Sentry tungkol dito sa option ni Tokmol Sara Duterte ng preemptive resignation. Before the trial, during the trial, or before the verdict, wala ka ng lusot. Pasok ka na sa jurisdiction, kaya maaari kung conviction, may PD ka. Perpetual disqualification, banning. You are barred to hold any public office or government position in local or national stage. Okay? Hanggang sana ngayon, no? Ngayon, may pagkakataon pa, okay, baka naman kausapin mo yung Tokmol mong vice presidente o mag-resign ka na. Takbo ka na lang sa 2028. Tignan mo, mananalo ka, may 32 million ka. Ganon, utu-utuin mo kasi, Ari Roque. Utu-utu naman kayo, pare-pareho lang kayo nag-uutuan, mga Tokmol. O ngayon, mga kababayan, pasok naman tayo dito kay Mama Lenlen. O, to si Mama Lenlen, for the meantime, kakampi natin. Even though na nabatikos natin to, binirabiran na natin si Mama Lenlen, pero ngayon, so far, kakampi natin ang mga akampings. Diba? Kasi yung 40 times 4, i-correct natin, 160 lang naman, Mama Lenlen. Alam ko, mahina ka naman sa math, diba? Sabi nila, yung mga nangunguha daw ng political science course sa kolehiyo, yun daw po yung mahihina sa math. Ayun po yung sabi sa akin ng mga kasamahan kong mga nag-aaral, ang kurso ay Polsci. Kaya nga hindi ako nanguha ng sciences at mate. Polsci nga kami. Oh, mahina kami sa math. O di wow. Kayo na, di ba Mama Lenlen? Sorry naman Mama Lenlen ha, kasi ikaw nagsuot-suot ka ng damit pang Penis Festival saka yung si Kamring Jaro. Ayun pang Shogun. Loko-loko ka kasi Mama Lenlen, dami mong pautot eh. Tapos pinasama mo pa yung bangag, ha? Yung totoong bangag, sino? Yung gumaganon-ganon dati sa entablado. Yung hindi nakaupo na congresswoman ng PWD, ano yung P3WD? O ngayon, nandun naman siya sa kampo ng Duterte. Nagwawalwal doon, mga kababayan. Wala, nananahimik si Mama Lenlen ng akamping. So, biruin nyo. Ang ganda ng achievement ni Mama Lenlen. Yan ang magaling, di ba? Nag-move on. Hindi naging bitter, di ba, Roque? O ngayon, si Mama Lenlen po ng mga akampings, dinipensahan po si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Tama ba? Si Kiko, oo. Yung asawa ni Megastar. Kasi itong dalawa na ito, na lubos pong nabatikos, hindi lang ng mga hindi lang ako ha. Ako binatikos ko tong dalawa kasi akala ko kakampi sila kay Risa Hontiveros. Kawawa naman yung Ali. Mag-isa na nga lang sa buhay, lonely pa rin sa Senado. Sorry naman ha, Senator Risa. Fist tayo, Senator Risa ha. Sorry naman. Pero akala ko magiging kakampi mo yung dalawa. Kawawa ka naman, kinampanya mo. Pero ang sabi naman ni Senator Risa, sanay naman akong mag-isa. Abay, may hugot pa. Madam Risa, lakas mong humugot ha. Ikaw ha, isa ka din eh. Ngayon, itong dalawa po, because of their personal ambition, they want to fulfill their promises doon sa campaign period nila. Siguro nag-usap-usap na to, iwan muna kita dyan ha. Pag nakuha ko na yung gusto ko doon sa kabila, gawain naman natin to. Pag nakuha na natin yung gusto, takbo na tayo. Kumbaga mga kababayan, may tawag dyan hit and run.
Mag-hit and run itong dalawa na to, si Kiko sa si Bam. Hindi ba nga si Bam Aquino? Ang sabi sa kanya, kulay rosas ang hudas. Trantado ka kasi Bam eh. O ngayon si Mama Lenlen dumipensa po dyan sa ginawa nung dalawa na pumunta sa majority block kasama ang mga Duterte. Di ba? Para lang makuha nila yung gusto nila at mapulpil yung promise nila sa mga pinangakuan nila. O ito po sabi ni Mama Lenlen nila. Quote card. Salamat naman sa mga ng quote card na ito. Ano ang nagdala sa pagkapanalo ni Kiko at Bam? Yung suporta pa din ng base. May base po sila eh. 16 million yan eh. Ha? Pero more than that, yung strategy din na in-employ nila. Hindi sila naging purist. Yung ibig sabihin ng purist, kung dilawang ka lang. I don't wanna mingle with the reds. I don't wanna mingle with the greens. I don't wanna mingle with any other color. Basta dilawang kami, di ba? Mas naging pragmatic. O yung pragmatic, parang become selfish. O dito muna tayo. Ito ang interest ko eh. Ganun eh. Na klaro sa isip na kailangan itong ipanalo. Maraming desisyon na ginawa kami for Bam and Kiko. Yung feeling ng iba na parang naging traitor na agad for the cause. Pero actually, necessary siya para makatawid. Parang nag-pay off naman in the end. They did what needs to be done na without sacrificing their principles. So in the end, marami silang nakuhang support from local officials. Kaya yung mga local officials na hindi sa akin sumuporta, kahit yung mga local officials na hindi sumuporta sa akin noong 2022. So dito, sinasabi lang ni Lenny na it is unnecessary. Ayun. Yung feeling ng iba na parang naging traitor na agad for the cause. Pero actually, necessary. Necessary siya para maitawid. So they have done things na out of their yung norm, out of their purist, naging pragmatic sila. But without sacrificing their principles, we will find out in the end, Mama Lenlen. I cannot say na they did not sacrifice their principles. Malalaman natin yan, ito, lalong-lalo na sa pagdating ng impeachment trial kung matutuloy man. Ano ang magiging boto ni Bam Aquino? Kasi po, nabalita po yan, di ba, inendorso ng iglesia yan, at sinabi nila na, yung kwento-kwento na i-endorse nila si Bam, kung ito ay papayag na hindi pa-i-impeach si Sara Duterte, boboto siya ng no to impeachment. We will find out kasi nakisama sila sa majority block. Now, what does majority blocks wants for them to do in return? Alam nyo naman, mga bayad utang. O kayo po, ano po nyo masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.